Kabanata 13:11. Sus Mariosep, hindi natin mahanap si Zephyr ngayon, pero ang lilang kristal na ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap nating siyam. Kailangan natin itong mabawi. Malamig na sabi ni Jindy. Oo, sinusuportahan ko si Jindy. Sabi ni Yon Tianteng sa malalim na boses. Bumukas at pumikit ang kanyang mga mata, at may bakas ng matalas na sinag. Sinusuportahan din kita. Seryoso at ayaw ang ekspresyon ni Hen Yuhuang. Mukhang galit na galit silang tatlo. Nagkukunwari sila, at kung hindi alam ng iba ang totoo, hindi nila akalain na ngayon lang, nagsanib puwersa silang tatlo para salakayin si Zephyr. Wala akong pakialam sa lilang kristal, si Zephyr ay kapatid ni Jin Zonshan, kaya kaibigan din siya ng palasyo ng mga Diyos na pakikipaglaban, hahanapin ko muna siya. Malamig na sabi ng Fighting Ape Emperor. Nang sabihin niya iyon, ang matipunong figure ay sumugod na sa isang direksyon, tila naghahanap ng bakas ni Zephyr. Ito ang tinatawag na pagkakita ng totoong nararamdaman sa pamamagitan ng kasawian. Tunay na kahanga-hanga ang ginawa ng emperador ng Fighting Ape. Sinusuportahan ko ang paghabol sa lilang kristal na iyon. Walang hanggan ang puwersa ng buhay ng bagay na ito. Kung makukuha ko ito, mas lalakas pa ang aking lakas. Walang pakialam na sabi ni Kay Chanjian. Karaniwan lang ang relasyon niya kay Zephyr. Bukod pa rito, sa lugar na ito, ang lupa ay bitik na daan-daang milya ang lapad. Nabaligtad ang langit at nabasag ang mga bato. Tila biglang nagbago ang mundo. Magiging napakahirap makahanap ng isang tao. Napakabuti ni Bai Dijan. Malinaw na ayaw niyang iwan si Zephyr sa oras na ito. Di nagtagal, maliban kina Bai Dijan at sa Fighting Ape Emperor na piniling umalis, hinabol muli ng iba ang lilang kristal. Sa katunayan, lahat ay lubos na nasasabik sa pag-alis ni Bai Dijan at ng emperador ng mga unggoy na lumalaban. Kung tutuusin, ang lakas ng dalawang ito ay maituturing na nangungunang figure sa iilang disipulo sa antas ng emperador. Sa sandaling ito, ang kanilang pag-alis ay makakabawas sa kompetisyon sa pagitan ng lahat. Dumagundong. Sa sandaling ito, hindi alam ni Zephyr ang tungkol sa mga pagpipilian ng mga taong ito sa labas ng mundo. Sa sandaling ito, nabuo ang mga bitek sa lupa, at hindi mabilang na bakas ang lumitaw. Ang malalaking bitek ay parang mga bibig ng isang demonyo. Habang nakabalot sa kanya ang malaking sanga, ang katawan ni Zephyr ay marahas na hinayla pataas. Damn it! Galit na galit si Zephyr. Hen Yuhuang, Jindy, Yon Tianteng. Nang maisip niya silang tatlo, sumabog ang intensyong pumatay ni Zephyr. Ang pinagsamang pagsisikap ng tatlo ay nag-iwan sa kanya ng kawalan ng pagkakataong makariak. Hindi niya inaasahan na ang patuloy na proteksyon niya ay itatatag pa rin nila. Dumagundong. Ang malaking sanga ay bumalot sa kanyang katawan at gumalaw ng ligaw. Bagamat hindi alam ni Zephyr kung gaano na siya katagal kinaladkad palayo, ramdam niya na parang baliw siyang gumagalaw sa ilalim ng lupa. Huwag kang mag-alala. Biglang lumabas ang boses ni Nine Netherbird. Kanina pa hinahabol ni Nine Netherbird si Zephyr. Dahil sa malapit na koneksyon sa pagitan ni Zephyr at nito, malabong maghiwalay ang dalawa. Pakiramdam ko ay may mali sa lilang sinaunang punong ito. Kung gusto talaga nitong ilunsad ang huling pag-atake bago ito mamatay, hindi na kailangang gumawa pa ito ng ganoon kalaking ingay. Bahagyang naantig si Zephyr dahil sa pagsusuri ng Nine Netherbird. Oo, tama nga. Dahil sa lakas ng sinaunang puno ng lila, mas malakas ito kaysa sa kanila. Kahit na mahukay ng karamihan ang lilang kristal, napakalakas pa rin ito. Kabanata 13:12. Haha. Hindi nakakapagtaka na isa kang Nine Netherbird sa Legendary. Tama ang pagsusuri mo. Dahan-daang lumabas ang isang matandang boses. WHO. Kakaiba ang boses, lalo na sa oras na ito, kaya hindi napigilan ni Zephyr ang magulat. Nako, kinuha mo ang energy core ko. Hindi mo ba kilala kung sino ako? May dating pabago-bagong boses. Ikaw ba yung sinaunang punong kulay lila? Nagulat si Zephyr. Sa simula, kahit nahulaan niya na ang lilang sinaunang punong ito ay nakapag-develop ng katalinuhan, hindi niya inaasahan na aabot ito sa ganitong antas. Mula sa mga salitang ito,
Malinaw na naramdaman ni Zephyr na ang katalinuhan ng kulay ube na sinaunang punong ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang tao. Mas nakakatakot pa ito. Ano ang gusto mong gawin? Muling sabi ni Zephyr gamit ang sentido komunikasyon. Dumagundong. Hindi na nagpadala ng isa pang mensahe ang sinaunang puno ng violet. Sa halip, nagpadala ito ng isang malakas na puwersa na agad na humila sa katawan ni Zephyr papunta sa isang malawak na espasyo. Isa itong napakalaking lambak. May mga masukal na kagubatan sa lahat ng dako sa lambak. Mayroong lahat ng uri ng kakaibang mga bulaklak, mga bihirang halaman, at kakaibang mga hayop. Swoosh! Sandaling tumingin si Zephyr sa isang sinaunang puno. Ang buong katawan ng sinaunang punong ito ay kumikislap na may lilang liwanag. Ang lilang liwanag na ito ay kasing dalisay ng isang kristal na salamin. Mas dalisay pa ito kaysa sa lilang sinaunang punong sinalakay ni na Zephyr at ng iba pa noon. Ang matandang punong ito ay may taas na humigit kumulang 10 metro. Lahat ng mga sanga nito ay nakalat, at lahat ng mga ito ay kulay lila. Para bang hindi ito isang matandang puno, kundi isang kulay lilang glaze. Dahan-daang damaloy ang mga guhit ng lilang ilog sa matandang puno. Mukha itong walang kapantay na sagrado. Gayunpaman, nang makita niya ang sinaunang puno, isang ekspresyon ng pagkagulat ang lumitaw sa mga mata ni Zephyr. Sigurado siyang ang matandang puno sa harap niya ay ang parehong puno na kanilang inaatake. Sa madaling salita, ang dalawa ay iisang matandang puno pa rin. Nakakamangha, di ba? Dahan-daang lumabas ang isang matandang boses. Kasunod nito, isang matandang mukha ang dahan-daang lumitaw sa pangunahing puno ng kulay lilang sinaunang puno. Ito ay imposible. Kumunot ang noo ni Zephyr at hindi napigil ang mapasigaw. Ramdam niya na ang aura ng matandang puno sa harap niya ay kapareho ng orihinal, ngunit ang kanilang aura ay ibang-iba. Ang aura na nakita niya ngayon ay parang dagat, na walang katapusan. Sa ilalim ng ganitong uri ng momentum, kahit ipakita pa nila ang lahat ng kanilang mga trump card, maaaring hindi nila kayang saktan ang kabilang panig, lalo na ang makipaglaban kasama ang iba. Mayroong malaking pagkakaiba sa laki at lakas sa pagitan ng dalawang sinaunang puno. Haha, walang imposible. Yung nakita mo lang ngayon ay doppelganger ko lang, o, ang kapangyarihang nakapaloob dito ay wala pang 1% ng akin. Gumawa ka ng napakaraming pagsisikap para makagawa ng doppelganger at hayaan mo kaming umatake. Natatakot ako na hindi lang naman ito pang-aliw, di ba? Nagmulat at pumikit ang mga mata ni Zephyr, at isang pakiramdam ng pagiging mapagmatsyag ang lumitaw sa kanyang mukha. Bang! Sa sandaling ito, natuklasan din ng Nine Netherbird na may mali. Habang ibinubukan nito ang mga pakpak nito, isang apoy ang lumitaw at patuloy na lumulunok at nagbubuga ng hangin. Kabanata 13:13. Hindi ko kailangang mag-alala at mag-ingat ng husto. Ito ang lugar na nilikha ko. Hindi ko kailangang magpagod ng husto kung gusto kong umatake. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ng matandang punong ito habang dahan-dahan itong nagsasalita. Ano ang iyong layunin? Nakatitig ang mga mata ni Zephyr sa isa't isa, at hindi siya nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, lihim din siyang nagulat. Hindi lahat ay kayang magbukas ng espasyo ng mag-isa. Kahit ang mga Academy Master ay walang ganoong lakas. Sa madaling salita, ang lalaking nasa harap niya ay malinaw na lumampas na sa antas ng Academy Master at pumasok sa isang realm na hindi niya maisip. Simula pa noong unang beses kang pumasok sa Immortal Secret Land, ikaw na ang pinagtuunan ko ng pansin. Bawat hakbang mo ay ikinagulat ko. Masasabing ikaw ang pinakapambihirang tao sa lahat ng taong pumasok sa Immortal Secret Land. Mas nakakagulat ka pa kaysa sa lahi ng Immortal Emperor. Umalangaw-ngaw ang nanlalamig na tinig ng isang matandang puno. Ang tumatandang ekspresyon na makikita sa pangunahing puno ng kahoy ay patuloy ding nagbabago. Napansin mo ako. Naging mausisa si Zephyr sa mga salita ng sinaunang puno. Oo. Sa totoo lang, ang hitsura mo ang nagpabago sa isip ko. May mahiwagang ngiti sa mukha ng matandang puno. Immortal Emperor, may dahilan kung bakit hindi pa siya patay. Dahil din sa misteryong ito kaya unti-unti siyang nagiging kasing lakas ng kung sino siya ngayon. Maaari kayang totoo ang maalamat na yan.
Biglang gumalaw ang malademonyong mga mata ni Nine Netherbird at hindi nito napigil ang mapasigaw. Malinaw na may naisip ito. Haha, mukhang may alam ka. Sa pagtingin sa Nine Netherbird, dahan-daang tumunog ang matandang boses ng sinaunang puno. Nang taong iyon, noong bata pa si Immortal Emperor, nakakuha siya ng isang kayamanang nakakagulat sa mundo, ang Eternal Spring Tree. Pagkasabi nito noon, biglang nanginig ng malakas ang mukha ni Zephyr, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsimulang matakot. Ang Eternal Spring Tree. Hindi pamilyar si Zephyr sa pangalang ito. Sa madaling salita, sino mang may kaunting kaalaman tungkol dito ay pamilyar sa sinaunang punong ito. Ang bagay na ito ay isa lamang sinaunang puno. Ito ay umiral noong sinaunang panahon ng walang anumang kakayahan sa pakikipaglaban o nakakagulat na kapangyarihan. Gayunpaman, ito ay nagtataglay ng hindi maisip na pulmonya ng buhay. Kung aasa sa numa na ito ng buhay, maaari itong umiral magpakailanman, hindi kailanman mamamatay. Natural na mararanasan ng isang martial cultivator ang lahat ng uri ng labanan sa landas ng martial arts, o kahit isang labanan na malapit ng mamatay. Sa karanasang ito, kinailangan ang mga elixir, ngunit marami sa mga ito ay nakamamatay. Kahit ang mga elixir ay hindi kayang gamutin ang mga ito. Gayunpaman, naiiba ang sinaunang punong ito. Ang sigla na taglay nito ay halos kayang gawing immortal ang mga tao, at umabot ito ng 10,000 taon. Dahil nga rito kung kaya't ang Eternal Spring Tree ay kinoronahan ng salitang eternal. Isang baliw sa labanan, isang henyo sa martial arts at isang Eternal Spring Tree. Ang kombinasyon ng tatlo ay talagang lumikha ng isang nakakatakot na kaharian ng Immortal Emperor. Muling umalangaw-ngaw ang boses ng matandang puno ng lila. Ibig sabihin, ang pinakamahalagang kayamanan na iniwan ng Immortal Emperor sa Immortal Secret Land na ito ay ang Eternal Spring Tree. Tama iyan, pero hindi lahat ayos lang. Kabanata 13-14. May kakaibang ekspresyon sa kanyang matandang mukha. Sa totoo lang, wala ng Eternal Spring Tree dito. Sa paglitaw ng matandang boses, hindi napigilan ni Zephyr at Nine Netherbird na magbago ng sabay. Matandang lalaki, maniwala ka man o hindi, susunugan kita. Ang pares ng malademonyong mga mata ng Nine Netherbird ay kumurap sa galit habang walang awang nakatitig sa matandang mukha sa lumang puno at umungal. Anong pinagsasabi mo? Kung wala ang Eternal Spring Tree, bakit nandito ka pa rin? Kahit walang sinabi si Zephyr, lubos siyang sumang-ayon kay Nine Netherbird. Ang matandang puno sa harap niya ay lalong nagkaroon ng aura ng pagiging mangangalakal. Mer-ehe. Noon, nang likhain ng Immortal Emperor ang immortal na lihim na lupain na ito, nag-iwan siya ng isang kataas-taasang pamana para sa kanyang mga inapo. Isang araw, muling nagpakawala ang kanyang immortal bloodline ng isang nakakagulat na kapangyarihan. Kaya naman, winasak ng Immortal Emperor ang Eternal Spring Tree at kinuha ang lahat ng puwersa ng buhay nito. Para maging isang kristal. Swoosh! Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Mula sa mga salita ng matandang puno, malabo siyang nakahula ng isang bagay. Tama iyan. Pinatay mo ang doppelganger ko, at saka nakuha mo ang lilang kristal, na siyang kristal ng puwersa ng buhay ng Eternal Spring Tree. Sa kasamaang palad. Hindi pa ito kumpleto. May bahid ng galit sa tono ng matandang puno. Kung tama ang hula ko, dapat isa ka ring Eternal Spring Tree, o dapat ikaw ang binhi nito. Biglang nagsalita si Zephyr. Sa unang pagkakataon, naantig ang matandang mukha sa lumang puno. Ang pares ng mga matang iyon ay nagniningning sa karunungan. Habang nakatingin kay Zephyr, halata ang bahid ng pagkagulat. Nako, ang talino mo talaga, o sa halip, hindi ka mukhang binata. Lalo na't ikaw, kahit ang Immortal Emperor ay maaaring hindi maisip ang ideyang ito. Oo, ako ang pagpapatuloy ng buhay ng Eternal Spring Tree. Bagamat tuluyang nasipsip ng Immortal Emperor ang lahat ng sigla at hangin nito, ang Eternal Spring Tree ay matagal nang umiiral at matagal nang may katalinuhan. Paano nito siya hinahayaang makuha ito? Sa makatuwid, maliit na bahagi lamang ng puwersa ng buhay ang nakuha ng Immortal Emperor, at ang tunay na kaibuturan ang lumikha ng aking pag-iral. Kaya, maituturing din akong binhi ng Eternal Spring Tree.
Masasabing nakakagulat na mabangi si Immortal Emperor. Matapos mamuhay kasama ang Eternal Spring Tree ng napakaraming taon, kahit hindi ito tao, isa rin itong buhay na nilalang. Alang-alang sa kanyang pamana sa lahi, walang awang kayang putulin ng Immortal Emperor ang sigla nito, na nakakagulat. Swoosh! Itinaas ang mga sanga ng sinaunang puno, bigla, isang larawan ang lumitaw sa harap ni Zephyr. Sa eksenang ito, isang grupo ng mga tao ang umaatake ng walang pakundangan. Sa tapat nila ay isang grupo ng mga figurang nakaitim ang damit. May ilan sa kanila na may hawak na lilang kristal, sinusubukang protektahan ito. Star Soul Academy. Habang nakatingin sa mga lalaking nakasuot ng itim na roba, mahinang sabi ni Zephyr. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanilang mga kalaban. Malinaw na, maliban sa Fighting Ape Emperor at Baidijan, ang iba pa ay kabilang sa kanila. Kabanata 13:15. Keke, mababait naman ang dalawang kaibigan mo. Hinahanap pa rin nila ang bakas mo. Ang boses ng matandang puno ay may bahid ng emosyon. Humph. Dahil ikaw ang pagpapatuloy ng Eternal Spring Tree, sa tingin ko ay pinaghirapan mo ang pagdala sa akin dito, at napakalaki ng ginawa mo para isipin ng mga tao na ang lilang kristal ang siyang nagbibigay buhay sa Eternal Spring Tree. Mukhang ayaw mo lang makinig sa kasaysayan mo, di ba? Tama. Bata, masyado kang matalino. Sa kasamaang palad, ang matatalinong tao ay walang magandang katapusan. Biglang nagbago ang tono ng matandang puno. Boom! Sumambulat ang lupa. Ang mga ugat at sanga ay biglang lumitaw, parang di mabilang na mga sawa, na sumusugod patungo sa katawan ni Zephyr. Noong simula, palihim na nagbabantay si Zephyr. Kaagad, napakaraming kuryente ang marahas na lumabas. Swoosh! Kasabay ng karga ng elektrikal na kapangyarihan, nagsimulang lumitaw ang walang katapusang enerhiya sa paligid ni Zephyr. Great Blood Cleave. Ang kulog at kidlat ay sumayaw ng ligaw, at ang lakas ng dugo ay pumailanglang sa kalangitan. Saan man ito magpunta, mayroong isang napakalawak at walang kapantay na puwersang mapang-ipang. Walang silbi. Dahan-daang lumabas ang isang matandang boses. Sa tunog ng sinaunang puno, ang nakakabaliw na kapangyarihang elektrikal ni Zephyr ay tila lubos na napigilan at natunaw sa isang iglap. Natunaw pa nga ito sa kawalan ng sandaling makasalubong nito ang matandang puno. Pagpigil sa katangian. Biglang naisip ni Zephyr ang kapangyarihan ng kahoy. Ang wood attribute ay isang natural na kapangyarihang pandepensa. Bagamat ang kapangyarihan ng pag-atake nito ay hindi kasing nakakatakot ng kidlat, apoy, o iba pang marahas na katangian, natural nitong napipigilan ang kapangyarihang elektrikal ng isang tao. Nagliliyab na araw, impyernong kidlat. Ang mana ni Lelhu ay tunay ngang napakalakas. Taglay nito ang nagliliyab na lakas. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihang elektrikal ay kapangyarihang elektrikal. Wala itong silbi sa akin. Habang nakatingin kay Zephyr, ang matandang mukha sa puno ng lumang puno ay naging labis na mapagmalaki sa sandaling ito. Bukod pa rito, ang espasyong ito ay nilikha ko pagkatapos ng napakaraming taon. Kahit ang Immortal Secret Land ng Immortal Emperor ay hindi ako mapipigilan. Lahat ng nasa espasyong ito ay nasa ilalim ng aking kontrol. Wala kang kahit kaunting lakas para labanan ako. Swoosh! Nang lumabas ang boses ng kabilang panig. Bigla, naramdaman na lang ni Zephyr na wala ng lakas ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, lahat ng pulmonya sa paligid niya ay naglaho sa ere, at maging ang katawan ni Zephyr ay walang awang pinigilan. Ang lakas ng sinaunang puno ay mas nakakatakot pa kaysa sa antas ng master ng akademya. Sa sandaling ito, dahil kontrolado na ang espasyong ito, imposibleng talunin ni Zephyr ang kabilang panig. Damn it! Kumislap ang mga matang demonyo ni Nine Netherbird sa matinding galit. Kung ako lang sana noong kasagsagan ng aking kaluwalhatian, baka sunugin kita hanggang mamatay. Haha, Nine Netherbird, isang natural na mutant, isang misteryosong ibon. Sa simula pa lang ng pagsilang nito, kaya na nitong kontrolin ang Supreme Flame. Mayroon kang ang kwalipikasyon para takutin ako, pero ngayon wala ka ng ganitong kakayahan. Ang pares ng mga mata sa matandang mukha ay kumislap na may bakas ng lamig at kampante sa sandaling ito, at mayroon pang ang hitsura ng pag-asa.
Anong gusto mo? Iminulat at ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata, hinayaan ang mga nakapalibot na sanga na bumalot sa kanya ng paunti-unti. Malamig niyang sabi. Ang pinakamalaking bentahin niya ay ang enerhiya ng espiritu. Kung wala na talaga siyang pagpipilian, kahit sunugin pa niya ang kanyang kaluluwa, aalisin niya ang matandang bagay na ito.